Pangulong Bongbong Marcos, may pagdududa sa audio recording ng China di umano patungkol sa gentleman's agreement nila sa bansang Pilipinas. Relasyon ng Pilipinas at China, tumitindi ang tensyon. Hello mga ka-trenders! Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, mag-subscribe na at i-hit ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Ngayon, tatalakayin uli natin ang kontrobersyal na issue sa pagitan ng Pilipinas at China na nagdudulot ng matinding tensyon. Ayon sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., hindi siya naniniwala na may audio recording ang China na naglalaman ng isang usapan sa telepono sa pagitan ng isang mataas na opisyal ng militar ng Pilipinas at isang diplomat ng China. Ayon sa China, ang pag-uusap na ito ay nagpapakita ng kasunduan tungkol sa bagong modelo ng pamamahala sa mga resupply missions sa Ayungin Shoal, isang lugar na bahagi na pinagtatalunang West Philippine Sea. Ang recording ay tinutukoy bilang ebidensya ng China na may naganap na kasunduan sa pagitan ng mga opisyal ng dalawang bansa, ngunit mariing tinanggi ito ng mga opisyal ng Pilipinas. Ang mga opisyal ng Pilipinas kasama na si Vice Admiral Alberto Carlos ng Western Command ay nagsasabing maaaring pineke ang nasabing audio gamit ang deep fake technology. Bukod dito, ang Department of National Defense ng Pilipinas ay nagpahayag din na kung totoo man ang recording, maaaring lumabag ang China sa anti-wiretapping law ng bansa at ang ganitong aksyon ay kinukundina bilang bahagi ng information warfare o pagkalat ng maling impormasyon ng China. Samantala, nagpahayag naman ang bansang China kamakailan na huhulihin nila ang sino mang tatawid sa kanilang jurisdiksyon, partikular na nga sa mga disputed area sa South China Sea. Ayon sa isang ulat, idiniklara ng Chinese Coast Guard na ang sino mang papasok sa mga lugar na kanilang kinikilala bilang bahagi ng kanilang teritoryo, kahit na nga ito ay kinikilala rin ng iba pang mga bansa katulad ng ating bansang Pilipinas, ay maaaring arestuhin at litisin sa ilalim ng batas ng China. Ang ganitong mga pahayag nga ay naglalagay sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga mangingisda sa panganib. Kinundina naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang umano'y banta ng China at sinabi niyang, "That is unacceptable and we will protect our citizens for whatever measures." Malinaw ang kanyang paninindigan na gagawin niyang lahat ng hakbang upang maprotektahan ang mga Pilipino, ngunit hindi na siya nagbigay ng detalye patungkol dito. Samantala, patuloy naman ang grupo ng mga mangingisda sa Zambales sa kanilang pangingisda sa kabila ng mga bantang ito ng China. Nananawagan nga lamang sila na kung pupwede ay dagdagan ng mga nagpapatrolya sa kanilang lugar upang matiyak ang kanilang kaligtasan at maprotektahan ang kanilang kabuhayan. Sa kaugnay namang balita, uumpisahan naman di umano simula bukas ng Senado ang hearing ukol sa tinatawag na Gentleman's Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang China. Inaasahang tatalakayin dito ang mga kasulukuyang issue at mga hakbang na dapat gawin upang mapanatili ang kapayapaan at protektahan ang ating mga karapatan sa ating teritoryo. Narito naman ang mga komento ng ating mga netizens sa issue na ito. Sabi ni Ramero Mondejar 2759, ihanda lahat ng barko ng Coast Guard at Navy, tayo ang huhuli sa mga Chinese na papasok sa loob ng ating teritoryo. Pahayag naman ni Mark de la Cruz 2219, nakakalungkot isipin, sa sarili nating teritoryo, tayo pa ang kailangan hulihin. Dapat gumawa din ng batas na hulihin lahat ng mga insekto na makakapasok sa teritoryo natin. Komento naman ni Rowen Mark M. Valdez 7024, bakit baliktad? Di ba dapat tayo ang mag-detain sa kanila? Sila ang nanghihimasok sa atin, dapat sila ang hulihin whatever reasons.
Sabi naman ni @user-mu2wd2hd8d, di naman po sana mangyayari pero giyera talaga ang solusyon kundi rin lang naman tayo magpapakita ng lakas. Dagdag naman ni @Herbert Bataraw-XF4GF, pag magkagyera, unahin ko na lahat ng incheck dito sa Pinas, nakakagigil. Ang komento naman ni @Licorice4661 ay ito, "That's sad na i-detain ng mga Filipino sa sarili nilang mga bakuran." Apela naman ni @Elric Vlog, "Embassy ng Chinese dito sa Pilipinas, palayasin na, layas-layas." Dagdag naman ni @Rabbit Sand Cats Videos, "Sila ang hulihin natin, nasa atin ang karapatan. Meron sila batas na huhulihin ng tatawid, dapat meron din tayo." Pahayag naman ni @PiaHeartSJMJ1708, "Ay, nakakagigil at nakakainsulto naman yan. Sa sariling teritoryo, huhulihin? Bakit mga barko nila nasa teritoryo natin, dapat sila ang hulihin, laban Pilipinas." Komento naman ni @Rene Manguera 3323, "Time for Philippines to fight back and protect our fishermen." Saad naman ni @user-GQ4QU8RQ4H, "Ipag-utos din ng ating gobyerno na palayasin ang lahat ng incheck dito sa ating bansa." Komento naman ni @HappyModelShip-ZT1XE, "Tayo dapat ang manghuli sa kanila." Yan na nga ang komento ng ating mga netizens patungkol dito. Kayo mga ka-trenders, ano ang inyong opinyon? I-comment nyo lang sa baba at pag-usapan natin yan. At dito na po mga ka-trenders nagtatapos ang ating update. Maraming salamat sa inyong pakikinig at patuloy na pagsuporta. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa iba pang balita at usapin na trending at napapanahon. See you on my next one. Paalam!